So hello guys, good morning at syempre naman naatasan na namang magluto ang inyong nag-iisang mama ng bayan, Mama Chari, and for today's video ay magluluto tayo ng paborito ng lahat. Kung hindi nyo paborito namin to ang rellenong bangos at syempre ito na yung bangos na mayroon ng laman at ito masasaksihan nyo na talaga namang mega effort ang inyong nag-iisang mama ng bayan. Nandiyan na, nagayat na yung mga carrots, lahat ng mga ingredients. Ayan. So, tuloy-tuloy lang natin yung ating mga ika nga ay pag-process. Yan. Siyempre, tuloy-tuloy lamang habang piniprepare natin ang ingredients na andyan. Nagbigay ako ng patatas, carrots, at siyempre piniprepare ko din yung celery. Ayan. Para naman talaga namang masarap yung ating rellenong bangos. Ano nga? So, napakadami ng ating mga piniprepare na ingredients. Kaya tuloy-tuloy lang. At maya-maya ay masasaksihan ninyo. Ayan, binabalot na natin. Balot na natin. So yan na, dyan na yung mga ingredients, celery, yan, at maya-maya ilalagay na natin yung lahat na ingredients yan. I-mekos-mekos na natin dyan ang tinagtad na carrots, patatas, bell pepper, onion, garlic, white garlic, red garlic, at syempre ito yung ating hinumay na laman ng bangus, Ayan. At syempre na dyan din, ipapakita din natin yung pinagtanggal na natin dyan. Syempre meron tayong 1 kilong pork, 2 kilong giniling, 2 kilo na pinagtanggal na natin ng laman ng bango. Ayan, at syempre ilagay na natin ang ating pork giniling, 1 kilo yan, 1 kilograms. And then isunod na natin ang patatas na cubes at saka yung carrots, Katapos niyan ay syempre ilalagay na natin ang mga spices. Ayan na, isunod na natin ang spices. Yan. At pagkatapos niyang pagkatapos ng carrots at patatas, eto na, ilalagay na natin ang siling pula o red bell pepper, diba? Yan. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Yan. Ilagay na natin ang sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, syempre ilalagay na natin ang paborito ng lahat, sa alam nyo na, ang bawang. At syempre, pagkatapos ng bawang, ay ilalagay na rin natin ang ano sunod? At syempre, ilalagay naman natin ang ating celery para pampalasa at pampatanggal din niya ng lansa. Pero, syempre, wala ng lansa yung ating isda kasi nga, debone na siya, tapos nahimay na natin, natanggal na natin, na-extract na natin. At syempre, maglalagay tayo ng green peas. Diba? Pagkatapos ng green peas, ay ilalagay na natin lahat ng mga ingredients at tuloy-tuloy lang. Pagkatapos niyan, lagyan na natin siya ng mga seasoning. Alam niyo na, hindi mawawala si magic yan. Siyempre, pagkatapos yung lagyan natin ng pasas, bago natin lagyan ng mga seasoning. So, nilagyan ko na siya ng 1 teaspoon of salt. Yan. Iodized salt yan. Yan. Depende sa inyo kung matapong kayo mag-asin or maalat. Pero hindi. And then, siyempre, nilagyan ko din ng 1 tablespoon MSG. Ayan. MSG. Siyempre, Ajinomoto yan. At siyempre, nilagyan ko rin ng paminitang durog. Ayan. At syempre, pagkatapos na shoutout sa mga panigyan ko yun, 2 tablespoon sugar para medyo ma-eliminate na kaunti at magpanapa-napa ang lasa na.
syempre, hindi na mawawala dyan ang ating pinakaihintay na nag-add ulit ako ng 1 tablespoon of salt. Ayan. At saka 1 tablespoon of MSG. Ayan. So, para talagang masarap na masarap siya. At yan na, ang pinakaihintay na lahat ng ating pizza. Ayan. So, for information, naglagay din tayo dyan ng ganyan, pagkatapos sa mga seasoning. Syempre, naglagay din naman ako ng 2 pieces of beaten eggs. Yan. 2 pirasong itlog na binate. At syempre, nilagay ko na rin ang halos 2 kilo na yan yung ating pinaghimayan na ay white meat ng beef fish. Ayan. So, yung isda, nilagay na natin. Diba? Pagkatapos niyan, kailangan pa lang natin ng foil. Tapos at syempre, hinalo-halo na natin yan hanggang sa mag-complement ang lahat ng mga ingredients. Ano talaga, mamix siya ng mamix. Ayan. So, wag na natin gamitan ng solar pan. Gamitan na lang natin ng mga pang-mix natin dyan. At pagkatapos natin siyang i-mix, aba, ay di maya-maya, ay naku, ay atin na iyang ilalagay sa kanyang isda at nakikita na natin ang result niya. Later. Ayan, pagkatapos ng lagyan natin ng syempre ng kaunting 1/4 cup of harina, ay atin na siyang hahaluin ng ayos. Pag nahalo na natin ng ayos, syempre ilalagay na natin siya sa kanyang mga isda. Okay, hanggang sa ito maya-maya ipapakita ko na sa ito medyo napahaba ang videos natin. Thank you nga pala, baka naman pwede nyo mag-subscribe, pwede nyo mag-like, mag-share. At kung gusto nyo naman magpagawa, ay i-label na lang kayo ng pangalan sa ng ingredients. Thank you, God bless.
Ayan, at syempre ilalagay na natin siya sa kanyang mga isda, ano, at pagkatapos niyan, ilang minuto lamang, isasalang na natin yan. Syempre magpapakulo na tayo, kaya abangan niyo yung susunod nating proseso. As you can see, lalagay na natin sa mga isda yung ating mga tinipin na karne at saka yung ating boneless na naman ng milk fish. Ayan, at maya pa isasalang na natin yan sa ating steamer. Pinakuluan ko nga, steam ko nga pala siya sa almost 1 hour para luto talaga siya. At sigurado, ay malayo siya sa bacteria. Ayan na, luto na, ay isasalang na. At ayan, nakasalang na. At maya pa ay finished product na. Okay, see you guys. Thank you. Please subscribe HMFM TV, HMFM Pamilya, and follow us on our social media channel, HMFM TV, ang aming bagong Facebook page. Thank you.